Kay gandang umaga dito sa isla. Tara, samahan niyo ulit ako ngayon sa aming ganap dito sa isla. Napaaga nga ang gising ko dyan dahil maaga nga nag-out si housemate galing nga sa kanyang duty. At maaga naman talaga ang out niya lagi-lagi galing sa work. Nagpaalam nga siya na magbabiyahe nga daw siya ng motor at sayang naman daw ang kikitain. Dahil sa totoo nga lang mga kamamshi, ang buhay gwardya ay bago ka pa nga makasahod ay baon ka nga rin sa utang. At lalo ngayon, kami nga ay nangungupahan ng bahay. Dagdag pa ang napakamahal na mga bilihin dito sa isla. Para na rin talaga kaming mga turista dahil turista nga rin ang presyo ng binibili namin. So ayun, at bago pa nga humaba itong aking pagdadrama sa buhay, nakatapos na nga ako sa aking pagwawalis dyan at ito nga ay sisigaan ko na. Diyos ko dolor, at napakahirap talaga paapuyin ang mga basang dahon. Pag-aapoy nga lang siya ng konti at mamamatay din. Parang yung ilaw sa akel ko, patay sindi, charis. Pero kahit ganun kahirap pasindihin at paapuyin ito, hindi nga ako susuko. Bahala siya at manawa siya sa kakulitan ko. Sa sobrang kulit ko ay nilagyan ko na nga ito ng maraming papel. Lumiyab na nga ng husto ito mga kamamshi at tuloy-tuloy na nga yung kanyang apoy. Bandang huli, siya rin ang sumuko sa kakulitan ko. Niwan ko na nga ito dahil lumalakas na nga rin yung kanyang apoy. Dito naman nga ako sa kabilang side ng walis at marami nga rin itong dahon. Diyos ko dolor, araw-araw talaga kaming spring ang panahon dito. Ano ba naman ay araw-araw nga taglagas yung mga dahon. Kung dati ay pangarap ko nga lang na makaranas ng spring na panahon at napapanood ko nga lang ito sa mga Korean novela. Ngayon at abot-abot kamay ko na at nawawalis ko pa yung mga dahon. Pagkatapos ko na nga magwalis ay sinunod ko naman nga itong mga tambak din na hugasin. Iba pa nga dito ay kagabi pa nga namin ito ginamit. Natamad na nga ako kagabi maghugas at medyo malamig nga yung hangin. Kaya naman ay ngayong umaga ko nga lang ito hinugasan kasabay nga ng aming ginamit sa pag-almusal. At sinabay ko na nga rin hugasan itong kaldero dahil hindi ako kagaya ng iba, iniiwasan yan. Medyo mahirap nga lang din maghugas sa lapag dahil hindi pa nga rin kami nakapagpagawa ng lababo. Kapag nakaluwag-luwag nga kami ay plano nga namin gumawa nga ng maliit lang na lababo. Sabi nga ni housemate ay para hindi na nga rin daw ako mahirapan maghugas ng plato at hindi nga raw mabasa nga dito sa lapag. Ang sabi ko nga rin sa kanya ay mas mainam nga rin at para hindi rin maipit yung bilbil ko kakaupo. Charis. Pagkatapos ko na nga maghugas ng plato, eto namang loob ng kwarto yung aking lilinisan. Pagkagising kasi namin kaninang umaga ay hindi ko na nga naligpit ito at diretso na nga ako sa aking pag-aalmusal. Kaya naman pagkatapos ko nga gawin yung mga gawain ko sa labas ng bahay ay dito naman nga sa loob yung aking huling gagawin. So ayan, at naririnig nyo naman sa aking voice over yung tiktilahok na naman ng mga manok at napakadami na. Kung yung unang voice over ko ay halos iisang perasong manok lang yung tumitilao, pero ngayon ay sabay-sabay na sila. Madami kasing alagang manok dito yung aking mga kapitbahay at wala na akong magagawa dyan. At kailangan ko talagang makapag-upload ng mga video araw-araw mga kamamshi, kaya kahit may tiktilahok ng manok ay hindi ko iindahin. So ayan, at balik tayo dito sa aking video. Pagkatapos ko naman magwalis ay naglampaso naman nga ako ng aming sahig. Syempre, ilang minuto ko nga lang din yung ginawa at mabilis nga lang din dahil maliit nga lang din itong bahay. Kaya naman ay lumabas nga ako at naghanap ng aming uulamin. Ay nakita nga akong malalaking isda at Diyos ko dolor ay hindi ko kaya yung presyo niya, napaka-pricey. Kaya naman ay tiis-tiis nga lang ako sa maliliit na isda at kayang-kaya nga yung presyo. So eto na naman nga ako sa aming mini dapog. Hindi nga ako magluluto sa kahoy dyan at mag-iihaw ako ng isda sa uling. At huwag nyo na hanapin yung kapares ng isda at nasa ihawan pa. So bali fast forward na nga ang videong to at pumunta nga kami sa junk shop ng aking beshi. Meron nga silang handaan doon at makikikain kami. Pagkadating na nga namin dito ay abalang-abala na nga ang lahat sa pagluluto. Eto ngang lechon yung unang pumukaw sa aking pansin at luto na. At eto ngang
ang si Boss Rod na napakasipag at hobby nga ito ng aking beshi. Dalawa nga sila magkatuwang sa pagluluto ng spaghetti. Dahil trying hard ako ay tinry ko na nga ang magbunot nga lang niya. Naaalala ko pa nga dati nung bata pa ako at ganito nga ginagawa ng lola ko kapag meron nga kaming gagataang gulay. Kaya kahit papaano ay meron nga akong konting idea sa pagbubunot nga ng nyug. So eto na nga yung lechon at luto na at hindi ko talaga ito nilubayan at sinundan ko kung saan nga ito nilagay. Charis! At dahil curious ako at hindi pa nga ako nakasubok na magluto ng biko, ay abaw, kaluoy man si Inday. Kaya naman ay nagpiga-piga nga muna ako ng gata dyan. Pero ang ending ay hindi naman pala ako ang magluluto. Buti na lang at nandito nga rin yung aming kamag-anak at siya na nga lang ang pinagluto ko. At ako na nga lang ang tagapanood. Ay, Diyos ko the Lord! Hey, hotdog ko, kainin mo. Sige, sige, sige pa, tuslok ka, yan. Tuslok, sige, tuslok, tuslok. Oh, ay, ikugit, oh, baka sa... So ayun at naiintindihan nyo ba guys yung aming mga lengguwahe dito sa Boracay? At huwag kayong mag-alala sa mga susunod kong video ay magbibigay ako ng mga basic lang na salita. Para naman kapag nagawi kayo dito kahit papaano ay meron kayong alam na mga konting salita namin dito. At hanggang dito na lang yung aking mini vlog. Thank you for watching. Bye!